I'm giving because this is my decision. I'm making a vow. At dun po sa mga na-encourage, gusto kong isipin natin ngayon, okay, na pwede ka pang mag-umpisa ngayon kagaya ni Jacob. Lord, from this moment on, if you will be God to me, if you will take care of me, if you will provide for me, God, lahat ng mga bagay na bibigay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ang ikaw. Amen? Amen? Okay? Alam po ninyo, sabi po ng Proverbs 3:9, tingnan po ninyo, honor the Lord by giving Him the first part. Nakita nyo? The first part of all your what? Income. Naku, ayaw banggitin yung income. Baka of all your bonus lang siguro. Okay? I mean, sabi ng salita ng Diyos po yan, honor the Lord by giving Him the first part. Ibig sabihin, if you're giving God the first part, okay? Ibig sabihin, the tithes, okay? To God, sabi niya, you're honoring Him. You're honoring Him. Hallelujah. I mean, kung sabihin mo, gusto kong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Alam po ninyo, ang mga tao sa lumang tipan, they know how to really give God the glory. Hindi ako pastor, hindi ako nagpe-preach, hindi ako katulad ni leader, marunong mag-share sa Bible study sa mga cell groups namin. Hindi ako kagaya ni sister na may ministry na hindi ko naman kaya rin yung mga bagay na yun. Pero I want to give God the glory. In action, hindi sa praise and worship lang. Okay? Giving God the glory sa praise and worship. In action. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. You can honor God by giving Him the first part of your income. Sabi ng salita ng Diyos, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Amen? Amen. Okay? So, tandaan natin, dapat po tayong magbigay at ibigay mo ang nararapat din sa Panginoon. The third thing na dapat nating maunawaan, why should I become a giving Christian? Giving to God allows you to fight the dragon of materialism. Okay? Dito maraming talo kay dragon. Dragon ng materialism. Alam po ninyo, meron po tayo isang miyembro sa Gunma. Sabi nga niya sa akin, bahay po siya, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya ng pastor, kasi tinanong ko sa kanya, ate, talagang grabe ka. As in, napakagalante mo, ibang klase ka. Okay? Ano po ka talaga, yung buhay mo talagang bilib ako dahil hindi ko akalain may taong ganyan kayang magbigay. Okay? Alam po yung sagot niya sa akin? Alam mo, pastor, sa totoo lang dati, lahat ng bagay na gusto ko, binibili ko. Minsan dumadating ako sa punto na nagulat na lang ako. Yung mga bagay na binibili ko na nakatambak na sa bahay, hindi ko naman napapakinabangan, hindi ko naman ginagamit, hindi ko naman, sa totoo lang, pagkabili ko, hindi ko naman talaga gusto na. Doon ko na unawaan, sabi niya gano'n, na hindi na maganda to. At isang araw narinig ko sa preaching ninyo, pastor, yung tungkol sa materialism. Nalaman ko nung pagkakataon na yon, ako ay nagagapi ng monster of materialism. Di ba kung ikaw ay tao na, pagka nagustuhan mo lang, may impulse, binili mo lang, pero hindi mo naman talaga gagamitin, gusto mo lang bilhin. Wala, type ko lang bumili dahil may pera ako, dahil mayaman ako. Tama po ba? Basta binili ko lang na gano'n. Now, sabi niya gano'n, pastor, humingi ako ng wisdom sa Panginoon kung paano ko magagapi yung materialism na ito. Ang ginawa ko, nag-decide ako, Lord, kung ano man yung ibibigay mo sa akin, instead ng pagka gusto kong bumili, iisipin ko, ibibigay ko na lang sa iyo. Alam po ninyo, hindi lamang po siya supporter ng iglesia natin, marami po siya ibang mga ministry sa Amerika, sinusuportahan po niya. Okay? Sinusuportahan po niya. Talagang ganun po siya, ganun po ang ano niya. And gusto ko pong maunawaan natin mga kapatid, ang Panginoon patuloy siyang binibless. Sabi niya gano'n, yun ang paraan, pastor, na nakita ko to overcome the monster or the dragon of materialism. Sabi nga po ng Barna, ang isang tao daw po ay naka-expose
araw-araw sa iba't ibang klaseng advertisement sa kanyang buhay. 1,000, 6,000 advertisement. Binuksan mo ang TV, advertisement. Nagbabasa ka ng billboard, advertisement. Okay? Binuksan mo ang radyo, advertisement. Nagbukas ka ng dyaryo, advertisement. Binuksan mo ang internet, sa katutak na advertisement. Tama mo ba? Every people sa mundong ito are exposed sa mga advertisement. Buy. Kaya kung ikaw ay may pera at ikaw ay conquer ng dragon of materialism, anong gagawin mo? Sa totoo lang, ay, mura, ay, discount, ay, ganito, sayang. Kahit hindi mo kailangan. Hello? Okay? Before you knew it, hindi mo nararamdaman na naubos ang pera mo dahil marami kang pera. Pero sa totoo lang, meron sanang dapat mas kapakinabangan. Pero hindi napunta sa dapat kapakinabangan. Tama po ba? Sapagkat inaagaw ng Diablo at nais niya ma-disable ka sa gawain ng Panginoon. Ayaw niyang yung pera mo ay makapagbigay ng glory sa Panginoon. Kaya gagawin niya, kukunin niya lahat yan. Kaya magugulat ka minsan, saan ba nangyari? Ano nangyari sa pera ko? Ano nangyari? Hello? Andiyan pa kayo mga anak ng Diyos? Kaya kung pag-isipan po ninyo mabuti, ay dapat nating maunawaan natin ka muna. May problema. Now, para ano mo yan, no? Ma-overcome po ninyo yan, dapat nating isipin muna ngayon yung sitwasyon mo ngayon. Okay, sabi po ng Luke chapter 15. Luke 12:15, sorry. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Okay? A man's life does not consist in the abundance of his possession. Sabi po ng salita ng Diyos, hindi daw po tayo hindi po hindi daw po masasabing dahil ikaw ay maraming stuff, okay, maraming bagay, okay, ay dyan ka nasusukat. Okay, hindi yan nasukatan. Okay, watch out, sabi niya ganon, be on guard against all kinds of greed. Pagka meron si ganito, gusto ko rin magkaroon nun. Kahit hindi mo, alam mo, sa totoo lang, you don't need the fastest, the new model. As long as meron kang dyan pa naman, okay? Dapat malaman mo na, tika muna, control muna. Okay? Sapagkat talagang Diablo, kukunin niya ito para yung pananalapi na para sa Panginoon. Kaya kita mo, hindi mo maibigay kasi ang nasa isip mo, sana sayang ito, bibili ko ito na para sa akin pa sana eh. Kuha mo? Okay? Kaya hindi mo gagawin yun. Nasa isip mo na meron pa akong gustong bilhin. Okay? Naalala ko nung nandun ako sa Pilipinas, nakasulat po doon sa car sticker, sabi na gano'n. The man who dies with most toys wins. Yun daw yung mga pagka ang tao namatay. Ang ibig sabihin, pagka marami kang nakuha sa mundong ito, panalo ka. Ako para sa akin, mali. Okay. The man who dies with most toys still dies. Tama? Still dies. Okay? Alin ba niya yung toys na yung patay na siya? Yun po katotohanan nun. Kaya, naniniwala